Patuloy na bumabagon sa trahedyang dulot ng bagyong Yolanda ang mga kababayan natin sa Leyte. At para tulungan sila magsimulang muli, libo-libong trabaho sa loob at labas ng bansa ang inaalok sa kanila. Balita hatid ni Mark Zambrano. Tanging litrato sa cellphone ang naiwang alaala ng bahay ni Christian Parado sa baryo sa Palo, Leyte ng hagupitin ng bagyong Yolanda. Tambak na kahoy na lang ngayon ang natira. Yung bahay namin, nawas out talaga. Walang natira. Kaya ngayon naghahanap po ako ng trabaho para matulungan ko po yung family ko. Nagsadya si Christian sa job fair sa Leyte Normal University dito sa Tacloban. Baka sa kanyang muka ang pag-asang makakuha ng trabaho. Mahigit na 1,000 foreign jobs at mahigit 2,500 local jobs mula sa 16 na local employers ang bukas para sa mga aplikante. Para naman makapagsimula ulit kami kasi back to zero ako sa mga gamit. Para makuha ng mga aplikante ang mga nasirang papeles, nagtayo ng help desk ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Pag-ibig, NSO, SSS at iba pa. Nagbigay rin ng payo ang POEA sa mga maaring manamantala. Mag-ingat po, maging matalino. Pag inaalok ng trabaho ng isang recruiter ay magtanong, mag-isip, maging mapagkilatis at huwag magpaloko. Hindi pwedeng umaasa tayo hanggang kailan sa mga dole-out sa mga tulong kasi hindi yan forever. Little by little and eventually, we have to make sure that Tacloban will be able to stand up once again. Dumating naman sa Tacloban si US Senator Marco Rubio para tingnan ang pinsalang iniwan ng bagyong Yolanda. Si Senator Rubio ay ranking member ng US Senate Foreign Relations Committee, Subcommittee on East Asian and Pacific Affairs. Thankful for the opportunity to be able to be helpful, and we're committed to continuing to do more. And it's not just the US government, it's our private citizens. Mula rito sa Tacloban City, Leyte, Mark Zambrano, GMA News.